Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Pagkatapos nilang kumain, ay iginiit ni Nathan na ito na magbabayad sa bill nila kahit na mahigpit ang pagtutol ni Kayla na naig din ang kagustuhan nito. Salamat, pero ito na ang huli kong pagsabay sa iyong kumain. Pero Kayla, wala namang masama dun, di ba? Hindi malaking pabor iyon. Paliwanag nito. Okay, consider it na bayad mo yun sa pagkakasampal mo sa akin. Nagpatuloy na siya sa paghakbang palabas ng restaurant na parang hindi na naririnig ang huling sinabi nito. Bye Nathan, salamat ulit. Malamig niyang sabi habang palayo. Kayla, saglit. Pwede ko bang mahingi ang cellphone number mo? Habol nito sa kanya. Sorry, pero ibinibigay ko lang iyon sa mga ka-business deal ko. Binilisan na niya ang paglakad papunta sa kanyang cottage. Isnab ba siya o likas na alof? Naitanong ni Nathan sa isip. Nakauwi na siya sa kanyang bila, ngunit si Kayla pa rin ang umuuko pa sa isip niya. Lumalalim na ang pagkaintriga niya sa bagong kakilala. Lumalalim din ang interes niyang makilala ito ng mabuti. Cute ang dating ng subtle na katarayan niya at mild ang kasungitan niya. Naiiling na sa loob-loob niya. Mapapaamo rin kita, Kayla. I know how to tame a tigress, sabi niya sa isip. Kinabukasan, maaga nagpunta si Nathan sa resort. Itinanong niya sa front desk kung aling cottage ang inuukupan ni Kayla. Nagulat siya na malamang wala na ito sa isla. Kailan pa siya umalis? Tanong niya sa kausap. About an hour ago, sir. An hour ago? Napakamot siya sa batok dahil sa panghinayang. Bigla na lang siyang umalis. Misteryoso talaga ang babaeng yun ni hindi ko nakuha ang address at contact number niya. Pagbalik ni Nathan sa Maynila, ay sinikap niyang burahin na lamang sa isip ang tungkol kay Kayla. Ngunit nahirapan siyang gawin iyon para nakikita niya ito sa katauhan ng bawat babaeng makikita niya. God, ano bang meron sa babaeng yun? At nahihirapan kong alisin siya sa isip ko. Pagkaraan ng 2 linggo, ay bumalik siya sa Villarreal Island sa pagbaka sakaling muling makita roon si Kayla. Pero wala roon ang dalaga. Kayla point of view. Anong next step mo, ate? Usisa sa kanya ni Melinda na umagang iyon. Kasalukuyan niya binabasa ang ilang email sa kanya ni Jacob. Mga reminders iyon mula rito at ang schedule ni Nathan na ito ang nagpapapid sa kanya. Iniikot niya ang swivel chair paharap sa kapatid na nakadapa sa kanyang kama. Hindi muna ako papakita sa kanya for about 3 weeks or a month, Melinda. Then bigla na naman akong susulpot. Pero sa paraang hindi niya mahalata na sinasadya ko ang mga pagtatagpo namin. Ibinibigay na naman sa akin ni Jacob ang schedule niya. Doon ako pupunta sa mga lugar na pinupuntahan niya. Kunwari, coincidence lang na pareho kami na nasa lugar na iyon. Tapos, cold and aloof pa rin ang drama ko. Hahayaan ko siya ang humabol sa akin. Ate, ako ang natatakot sa ginagawa mo eh. Paano kung mabuka ka ni Nathan Soriano? Hindi mo ba alam kung anong klaseng galit ang ibabalik niya sa iyo kapag nalaman niya ang totoo?
Maingat ako, Melinda. Wala siyang ibang alam sa akin kundi ang pangalan ko. Apelyido pa nga ni mama ang ginagamit ko para iligaw siya. Don't you think it's unfair to him na pinagtutulungan ninyo siya ni Jacob? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Melinda. Hindi ko siya ginagatasan. Hindi naman siya ipinapagalaw ni Jacob eh. Ang gusto lang masiguro ni Jacob ay sa kanya maipapasa ang presidency ng Maharlikuma. Hindi naman siya mamatay kung si Jacob ang papalit sa papa nila, di ba? Pero ate, hindi ba siya mukhang mahirap paibigin? Melinda, he is a very warm person. Madali siya magtiwala at malayong malayo sa ugali ni Jacob. Ate, talaga bang gwapo siya sa personal? Nagkipit siya ng mga balikat. Saka pinaglaro sa isip ang anyo at kabuuan ni Nathan. Oo, Melinda. Mas gwapo siya sa personal kaysa sa mga pictures na nakikita natin. Malakas ang dating niya. Ang mga mata niya, parang doon naipon ang sex appeal niya. Ate, hindi kaya ikaw ang ma-inlove sa kanya? Tawa ang isinagot ni Ron. Pagkuway sumeryoso rin, kaagad siya. It's not easy to resist his magnetic charm. Pero kailangan ko ignorahin ang kalabanin iyon. Pinipilit ko ngang patayin kaagad ang admiration ko sa kanya eh. O sa kaliit-liitan mong magandang bagay na nadidiscover ko sa pagkatao niya. Ang palagi kong iniisip ay ang makawala na tayo sa sistema ni Kuya Jaime at hindi mawala sa atin ang factory at tumbahay. Kung sa bagay, kilala naman kita ate. Malakas ang determination mo sa kahit anong gawain mo. Good luck ate ha. Mag-iingat ka lagi diyan sa ginagawa mo. Nakaplano na ang susunod na hakbang ni Kayla. Isang buwan pagkaraan ng huling pagkikita nila ni Nathan sa Villarreal Island ay nakahanda na siyang muling magpakita rito. Lingid dito, halos alam niya ang schedule nito at iyon ay dahil na rin kay Jacob na gumagawa naman ng paraan para malaman ang mga activities ng half-brother nito. He will having a luncheon meeting at Dusit Hotel this Saturday. Ayon sa natanggap niyang text message mula kay Jacob noong isang araw. Nakatakda siyang pumunta sa nasabing hotel. At upang hindi naman makahalata si Nathan na pumunta siya roon para magpakita rito, doon na rin siya makipagkita kay Irene. Siya ang nagset ng lugar at oras ng pagkikita nila nang tawagan siya nito dahil may mabigat itong problema at sinabing gusto nitong magkita sila. How do I look? Tanong niya kay Melinda matapos sipatin ang sarili sa salamin. Isang Bida Doria collection ang suot niya. Isa iyong white off-shoulder chiffon blouse with ruffles na tinirnohan niya ng black skirt. Elegant but simple. 2.5 inches ang heels ng suot niyang black sandals na tinirnohan din niya ng black furs. Dahil lang kay Nathan Soriano, lumitaw ang lahat ng tinatago mong ganda ate. Pwedeng-pwede ka na talagang sumali sa mga beauty pageant and for sure, in the bag mo na ang crown. Noon pa man, ay marami na rin kumukumbinsi sa kanya para sumali sa mga beauty pageant. Ngunit ayaw niyang mapunta sa limelight. Kaya kahit anong pangungumbinsi sa kanya ng mga kamag-anak at kaibigan niya ay hindi niya sinusubukan. Para lang sa mission ko ang pagpapagandang ito, Melinda. Talaga ba ate? O para yan kay Nathan Soriano? Makahulog ang tanong nito. Pwede ba Melinda? Burahin mo sa isip mo ang possibility na ma-inlove ako kay Nathan Soriano
Kailangan lang ako makipaglaro sa kanya para sa solusyon ng problema natin. Ngayon pang alam ko na kung papaano pinaglalaroan ng mga Soriano na iyon ang mga babae. Alam mo ate, para lang palang makakahanap ng katapat si Nathan Soriano sa iyo eh. Parang ganun. Muli niyang hinagod ng tingin ang kanyang kabuuan sa harap ng salamin. Do I look great? Sabi ng oo eh. Ang lakas ng dating mo ate. Head turner talaga. Lumitaw ang isang contented smile sa mga labi niya. Aalis na ako. Huwag kang magtataka kung magiging madalas ang late ko pag uwi ha. I have to do this. Mahirap na. Baka ugali ni Nathan Soriano na paimbestigahin ng mga babaeng kumukuha ng interest niya. E-text mo lang ako kapag may problema ha. Paalam niya sa kapatid. Pasado 12:00 ay nasa labi na si Kayla ng Dusit Hotel. Kailangan niyang siguruhin na mapapansin siya ni Nathan sa loob ng cocktail lounge kung saan may ka-luncheon meeting ito. Pagpasok pa lamang niya sa cocktail lounge ay agad niya iginala ang tingin sa paligid. Mangilan-ngilan mesa lamang naman ang okupado kung kaya't agad niya nakita ang hinahanap. Kahit naka-side view, agad niya nakilala ang profile ni Nathan. May kasama itong 3 lalaki sa isang mesa. Tila may pinapaliwanag ito sa mga kasama. Kaya hindi man lang nito tinatapunan ng pansin ang mga pumapasok sa cocktail lounge na iyon. Nang lapitan siya ng receptionist, ay saka lamang naalis ang tingin niya kay Nathan. Table for 2 ang hinanap niya. Itinuro ng receptionist ang isang mesa na nagkataong malapit sa kinaroroonan ni Nathan. Bulag na lang siya kapag hindi pa niya ako nakita rito. Bulong niya. Naupo siya sa upuang halos nakaharap na sa binata. Hindi muna niya dinampot ang menu at sa halip ay ang kanyang cellphone ang inatupag niya. Nagkunwari siyang may hinihintay. Kahit ang totoo ay mamaya pa ang darating si Irene. Nagpaaga siya ng 30 minuto upang magpapansin kay Nathan. Panay ang sulyap niya sa pinto at sa suot niyang relo. Mula sa isang sulok ng kanyang mga mata, nakita niya nakatingin na sa kanya si Nathan. Napansin na pala siya nito. Para maiwasan ang tingin nito, ay may pinindot na naman siya sa kanyang cellphone. Nagkunwari siyang may tinatawagan kahit wala naman talaga. Maya-maya ay tumayo siya upang pumunta sa powder room. Alam niyang pagdaan niya sa tapat ng mesa ni Nathan ay nakasunod ang tingin nito sa kanya. Good. Umaayon ang lahat sa plano ko. Nangingiting naisip niya. Nadagdagan ang 10% ang self-confidence niya dahil hindi siya nabigong makuha ang interes ni Nathan Soriano. Iyon ang nagpapabahala sa kanya sa nakalipas isang buwang hindi siya nagpapakita rito. Nag-aalala siya na baka nakalimutan na siya nito. Na baka nagpakita lamang ito ng interes sa kanya dahil nakikita siya. At baka isa lamang siya sa mga babaeng dumaan sa paningin at isip nito. Pero mukhang hindi. Nakilala niya agad ako. Sabi niya sa sarili habang nagre-retouch ng makeup sa loob ng powder room. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na siya sa kanyang mesa. Muli siyang dumaan sa tapat ng mesang kinaroroonan ni Nathan. Abala ang mga ito sa pagkain. Kunwari ay sa entrance siya nakatingin na parang may hinihintay. Nang makaupo siya ay dinampot na niya ang menu. Habang nakatingin doon, mula sa sulok ng kanyang mga mata, ay pilit niyang sinisilip si Nathan na nakatingin pa rin sa kanya. Pagkuhan ay umorder na siya. Nakatuon pa rin sa entrance ang tingin niya. Nang dumating ang kanyang order, ay sa pagkakataong iyon na rin, lumapit sa kanya si Nathan. Small world indeed.
Nakangiting bati nito sa kanya. Hi! Casual na bati niya ritong hindi malang umiti. Hinarap na niya ang inorder niyang pagkain na parang hindi siya natutuwang makita ito sa pagkakataong iyon. May I join you? Anito, habang naupo sa silyang kaharap na kinaupuan niya. Nakaupo ka na eh. Mukhang ini-enjoy ka ng kausap mo at masama na ang mood mo. Hindi ako moody. Ito ang natural ko. Pakli niya. Who are you with, by the way? I'm with my business associates. How about you? Sino bang hinihintay mo sa na mukhang nakalimutan ang date nyo? Friend. Late na siya ng 20 minutes sa usapan namin. I was trying to call her up, pero nakapansipin niya. Hindi ko alam kung ano naging problema eh. Pero kung akong kausap mo, ika-cancel ko pati na appointment ko kay President Bush para lang makarating dito at hindi kita paghihintayin. Really? Kunwari walang ganang reaksyon niya bago ipinagpatuloy ang pagkain. When are you planning to go back to Villarreal Island? Sumimsim muna siya ng mango juice. Saka ito tinignan ng tuwid sa mga mata. I don't want to be rude, Nathan. Pero hindi ko nilalasahan na kinakain ko when someone's talking to me. Pati digestive system ko, nahihirapan mag-function when I'm talking. So, if you'll excuse me and spare this time to me, besides, hindi ba nakakaya sa mga bisita mo na iniwan mo sila just to chat with an acquaintance? Ibinalik niya ang tingin sa pagkain, kaya hindi na niya nakita ang nag-reaction nito. Pero alam niya, hindi nito ikinangiti ang sinabi niya. Okay, fine. Go ahead. Kumain ka ng kumain. Hindi na kita i-istorbohin. Pero hindi na ako nagtataka kung bakit hindi sumipot ng kausap mo. Excuse me. Tumayo na ito para bumalik sa mesang kinaroroonan ng mga kausap nito. Bahagya siya nag-angat ng tingin para sundan ito ng tingin. Mukhang napikon. Masyado yata ako naging rude. Oh my. Baka dahil sa pagkukunwari kung wala siyang epekto sa akin. Sumosobra naman ako. Baka tuluyan siya naghalit. Pagkatapos niyang kumain, ay naghintay pa siya ng konti. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na niya iniiwas ang tingin kay Nathan. At dahil manaka-naka rin siya nitong sinusulyapan, ay nagtama ang kanilang mga tingin. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi maramot. Alam niya makakaalis na inis nito sa kanya. Pero agad din niyang binawi ang tingin dito. Sumulyap na naman siya sa entrance ng cocktail lounge. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang isa sa mga waiters. May inabot itong note sa kanya. Binasa niya iyon. Can I have your number if you won't mind, Miss Masungit? Hindi niya napigilang mapangiti at lihim na matuwa. Sa pagkakataong iyon ay sigurado na siya sa isang bagay na gusto niyang masiguro. Interesado sa kanya si Nathan. At mukhang sa loob ng isang buwan na hindi siya nagpakita rito ay hindi siya nakalimutan nito. Isinulat niya sa likod ng note nito ang cellphone number niya. Pagkaway tinawag niya ang isang waiter at inabot iyon dito. 3 minutes later ay dumating na si Irene. Kanina ka ba? Tanong nito sa kanya. Mukhang nagtaka ito na makitang naka-order na siya at nagsisimula na kumain. Yeah. Napaaga ako kasi may pinuntahan ako sa Hilpuyat. Hindi ko naman nakita yung taong kailangan ko. So tumuloy na ako rito. Paliwanag niya. Nagutom na ako kaya umorder na ako kahit wala ka pa.
Napakasosyal naman natin. Magbubuhos lang ako ng samaan loob sa'yo, dito ba tayo sa Dusit Hotel? Pwede naman sa isang restaurant lang ah. Don't worry Irene, treat ko naman to eh. Problemado ka, kaya kailangan mo ng ganitong klaseng ambience. Salamat Kayla ha, friend talaga kita. Sabi ni Irene na bakas ang lungkot sa mukha. O siya, umorder ka na. Tapos pag-usapan na natin yung problema mo. Habang sinasabi niya iyon, ay pasimple siyang sumusulyap sa kinaroroonan ni Nathan. Nahuli niya nakatingin din ito sa kanya. Lihim siyang napangiti. Mabuti na lamang at abala si Irene sa pagsuyod ng tingin sa menu. Ngayon, pag-usapan natin ang problema mo. Sabi niya rito nang iserve na ang inorder nitong pagkain. Si Rose kasi, buntis. Ang tinutukoy nito ay ang half-sister nito. At alam mo ba kung sino ang nakabuntis? Patuloy nito. Eh sino? Muli siyang sumulyap kay Nathan pero hindi ito nakatingin sa kanya. Si Ernest. Maluhaluhang sabi ni Irene. Yung boyfriend mo? Tanong niya dito. Oo. Ha? Eh bakit nagkagudon Irene? Maging siya ay hindi rin makapaniwala. May nangyayari pala sa kanila habang nasa abroad ako. Humihikbing sabi nito. You mean niloko ka nila? Usisa niya. Kahit naman sinsino na pag-uusap nila ni Irene, panay pa rin ang sulyap niya kay Nathan. Ginawa ni Rose ang lahat para maagaw sa akin si Ernest. Patuloy ni Irene. Niyaya na niya itong umalis ng lugar na iyon nang hindi na nito napigilang maiyak sa sama ng loob. Nakakatawag na ito ng pansin ng mga katabing mesa nila. Ngunit humabol si Nathan sa kanila. What happened? Is your friend okay? Obviously she's not. Pasuplada niyang sagot ng lingunin nito. But I can handle this. Pagkatapos ay dire-diretso na sila ni Irene palabas ng hotel. Nang nasa labas na sila, ay binalikan niya ito ng tingin. Alam niyang hawak nito ang papel na pinagsulatan niya ng kanyang cellphone number. I'll be expecting your call, Nathan. Sa loob-loob niya. Nathan point of view. Nakakatatlong padala si Nathan ng text message sa cellphone number na ibinigay ni Kayla sa kanya. Ngunit wala siya natanggap na kahit isang reply. Niloloko lang yata ako ng babaeng yun ah. Inis na sa loob-loob niya habang hawak ang kanyang cellphone at naghihintay ng pagtunog niyon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang napakahalaga sa kanya ng response mula kay Kayla. Pagkalipas sa 10 minuto at wala pa rin itong reply, tinawagan na niya ito. Pero mukhang naka-off ang unit ng kanyang tinatawagan. Bakit ko ba masyadong pinagkakaabalahan ng oras ng babaeng yun? Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Halos mataranta pa siya sa pagbasa ng pangalan ng caller. Si Ariel ang tumatawag. Ang modelo na kilala niya sa Villarreal Island noong nakaraang linggo. At napagkamala niyang si Kayla kaya nilapitan. Nadismaya man dahil hindi pala si Kayla ang caller. Patamad din niyang sinagot ang tawag nito. Are you free tonight? Magilim nitong bungad mula sa kabilang linya. Why? We have a stint tonight at the Manila Hotel. I'm inviting you, Nathan. I hope you could come. Sandali siya nag-isip. Sa nakaraang 2 linggo ay inuubos ang trabaho ang oras niya. Hindi tuloy siya nakapagtatagal sa Villarreal at gusto naman niyang mag-unwind. Pero sa Kayla sana ang gusto niyang makasama sa ilang araw na
pag-relax niya sa isla. Pareho sila ng mga hilig, kaya kahit alam niyang malamig ang pakikitungo nito sa kanya, ay okay na rin sana. Pero bakit parang napakahirap namang hagilapan ng babaeng yun? Isip niya. Nathan, hello? Are you still there? Tanong ng kausap niya nang matagal na hindi siya nagsalita. Yeah, Ariel. May mga pinipirmahan lang akong papers. But I'll be coming tonight. Manunood ako ng passion show niyo. Okay, thanks. I'm excited to see you tonight. Okay, sweetie. See you then. Pero matapos na yung may-off ang kanyang cellphone, ay wala siyang madama excitement. Napilitan lamang siyang paunlakan ang imbitasyon ni Ariel dahil gusto niyang burahin sa isip ang interest niya kay Kayla. Muli niyang dinampot ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Kayla sa pagbabaka sakaling makakausap niya ito. Ngunit naka-off pa rin ang cellphone nito. I couldn't believe na pinapahirapan ako ng babaeng to. Whether deliberately or not, pakiramdam ko'y pinahirapan niya ako. Pinilit na lamang niya itong alisin sa kanyang isip. Bakit ba kailangan tumigil ang mga activities ko nang dahil sa kanya? Bulong uli niya sa sarili. Kayla point of view. Napapangiti si Kayla habang muling binabasa ang mga text message ni Nathan. Ini-off niya ang cellphone nang tumunog iyon at rumehistro ang pangalan nito sa maliit na screen. Sige, maintriga ka muna ng husto sa akin. Kapag pakiramdam ko'y kagat na kagat ka na sa mga pain ko, sa akin na paibigin. Isip niya. Hindi sa kanya ang cellphone na dala niya, kundi kay Melinda. Ang number niyon ang ibinigay niya kay Nathan. Sasabikin muna kita. Kumbaga sa chocolate, patatakamin muna kita. Sa ganon, madali na kitang mapapaikot. Sa loob-loob niya habang inilalagay sa bulsa ang cellphone. I'm sorry Nathan. Wala ka namang atraso sa akin . Pero ito na lang ang solusyon sa problema namin. At para patahimikin na kami ni Jacob. Nakaplano na at nakaprograma na ang lahat ng mga gagawing hakbang ni Kayla. Pagkalipas ng 2 linggo, ay bumalik na siya sa Villarreal Island. Ayon sa report sa kanya ni Jacob, ay nasa isla si Nathan. Nagmamadali siyang bumiyahe papunta sa isla. May inihanda na siyang drama na gagamitin niya rito sa oras na muli sila magkita para makuha niya ang damdamin nito. Mula sa 3rd floor ng hotel na kinaroroonan ng kanyang suite, ay natatanaw niya kung nasa resort na si Nathan. Dumating siya sa isla bago magtanghali. Ngunit sumapit na ang hapon, ay hindi niya nakita ang hinahanap na binata. Nasa bila niya siguro. Bulong niya. Alam niyang hindi niya dapat igadismaya iyon dahil marami pa naman bukas. Kinabukasan ay nagpunta si Kayla sa bahagi ng isla kung saan niya inaasahang makikita si Nathan. Sasama sana siya mag-scuba diving pero hindi niya ito nakita sa grupo ng mga scuba divers na sisisid ng araw na iyon. Naisip niya magpunta sa horseback riding area. Isa pa sa mga hilig ni Nathan ay kabayo at ang sports na polo. Hindi naman siya nabigo sa pagkakataong iyon. Natanaw niya roon ang binata. May akay itong magandang kabayo. Ngunit hindi siya nagpakita rito dahil napansin niya ang kasama nitong babae na tila modelo. May kasama pala siyang babae. Bakit pa ba ako magtataka? At hindi niya ako mapapansin kung may kasama siyang iba. Hindi na siya nagpakita rito. Nathan point of view. Inihatid na ni Nathan si Ariela sa mini pier ng Villarreal Island nang malaman nitong
May bila siya sa isla ay nagiya ito roon. Matagal na araw nitong gustong gusto makarating sa Villarreal Island. 1 night and 2 days niya rin itong kasama sa kanyang bila. At wala siya nakitang kakaiba rito mula sa mga babaeng na-edit niya. Game si Ariela at walang inhibition pagdating sa pakipagtalik. Ngunit nitong mga huling araw, nagiging turn off point na para sa kanya ang mga babaeng katulad ni Ariela. Mas simpleng babae ang hinahanap niya, iyong punong-puno ng respeto sa sarili. Nang gabing iyon ng Sabado, nagkaya ang magkasino sina Nathan, Nicolea at Jet na nagbabakasyon sa resort. Nauna nagpaalam si Nathan dahil gusto na niya magpahinga. Pasakay na siya ng kanyang kotse nang matanaw niya ang isang babae sa pathway na nag-iisa. Nakaupo ito sa konkretong bench. Sa unang tingin pa lang, alam niyang pamilyar sa kanya ang babae. Bumaba muna siya ng kotse at nilapitan ito. Gusto rin niya makatiyak kung si Kayla nga ito. Kayla? Nagbaangat ito ng tingin ay nagulat pa ito na makita siya. Nathan, hindi ko alam na narito ka. Bakit hindi ka sumasagot sa mga text at tawag ko? Naupo siya sa tabi nito. I'm sorry. Nagka-problema kasi. Anong problema? It's too personal and I'm not ready to share it with you. It's okay. Pero bakit nag-iisa ka rito at this time? Gusto ko lang ng hangin dito sa labas ng hotel. Baka mapagkamalang kang, alam mo na, why don't you join me for a cup of coffee? Hindi sigurado si Nathan kung sasama sa kanya si Kayla ng oras na iyon. Ngunit sumama rin ito sa kanya sa coffee shop.